sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo ng karaniwang panahon. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon na Demis Garden, Candy Annabel Rodriguez and family, Teresa Ferrer and family, Ray Ignacio and family, Jara family, Brinas family, Tixon family, Diaz family, Belarmino family. Pasasalamat para sa biyaya ng buhay nila Thea Ferrer, Russell Christian Sanchez, at Sanjo Lopez. Para sa mabilisang paggaling nina Lilia Sebastian, Maria Reston Alburo, Clarice Ann Ignacio, at Rowena Ignacio. At para sa kaluluwa nina Virginia Abadam, Wilfredo Jose Pilibelio, Fermina Lardin, Rosario Hornada, Ernesto Hornada, Eugenia Pascual, Rufo Jr. and Sr., Jimmy Cesar Andy Almeda, Amada Felisa, Father Chito Vicente, Father Felix Labios, Father Simplicio Esteban, Leonardo Jan, Eva Mojajes, Adelaida Pangan, Gideon Pahe, at Hernani Bernal. Marami ang tumiwalag sa mga tagasunod ni Jesus dahil sa hindi nila maunawaan ang sinasabi niyang ang kanyang katawan ang magiging pagkain at kanyang dugo ang magiging inumin. Magkagayunman, nanatiling tapat ang 12 apostol sa kabila ng hindi nila ganap na pag-unawa sa mga salita ng Panginoon. Sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia, makilala nawa natin si Jesus bilang salitang nagbibigay ng buhay, bilang panimula ng ating pagdiriwang magsisalito ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tayo ay nasa 21 linggo sa karaniwang panahon. At isama rin natin sa misang ito ang sitwasyon sa Afghanistan. Tinipon tayo bilang mga kaalib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Lumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkalubong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasayahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Wika ni Josue. Nakalaan din ba ang ating pamilya o angkan na makinig at maglingkod sa Diyos sa halip na unahin ang sarili nating katwiran? Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo, na sinasamba dito sa lupain inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ng Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang bumangon sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon
ikalawang pagbasa. Hangad ng Diyos ang respeto at pagkalinga ng mag-asawa sa isa't isa. Pantay ang babae at lalaki sa karangalan bilang mga anak ng Diyos. Tinuturuan silang mahalin ang isa't isa at ituring ang kabiyak na bahagi ng isang katawan lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga ng Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan, ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinatanglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, dahil ba rito itatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyo na hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa nung una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya, at kung sino ang magkakanulod sa Kanya. Dinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya sinabi ko sa inyo na walang makalalapit sa akin, malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy, marami sa Kanyang maalagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro,
Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyong mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal na Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, na Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong ika-21 linggo sa karaniwang panahon ay pagkatapos, ang konteksto nito ay pagkatapos sa Jesus mangaral, magpagaling, pagkatapos niyang magpakain ng libo-libong tao, at sabihin niya, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Pagkatapos niyang sabihin, ako ang tinapay na nagbibigay. Ngayon, magugulat sila, medyo magtataka at magdududa hanggang sa dahan-dahan silang tumalikod at iwanan si Jesus. Alam naman na yun ni Jesus. Bakit? Kasi yung iba naman talaga doon ay nag-oosyoso lang. Yung iba doon ay naghihintay na magkamali si Jesus upang isumbong siya sa otoridad. Pero yung iba doon, sincere naman talaga. Kaya lang medyo, katulad ng sinabi ni Jesus, hindi ba? Sa talinghaga ng mag-aasik, tutubok nga, pero lamang, mamamatay din. Siguro, yung pagdududa, yung takot, doon nangyari ang lahat, kaya iniwan si Jesus. Kung ito rin ang dahilan kung kaya't bumaling si Jesus sa kanyang 12 alagad, sabi niya, kayo kaya, iiwan niyo rin ako. Na para bagang ganun talaga siguro, pag minsan magpapakatotoo ka, pag minsan sasabihin mo kung ano ang tama at mabuti, at yung ibang tao, iiwan ka pa rin. Ganun siguro talaga. Natural lamang pag minsan yung tagpong iyon, nararanasan natin iyon. Alam nyo, pag halimbawa, pinagsasabihan natin ng ating mga anak, o kaya naman ng ating mga kaibigan, tapos sasabihin nila, naalala ko tuloy yung isang kaklase ko dati. Ito pumunta siya sa kwarto ko. Sabi niya, in love daw siya. Seminarista to. In love daw siya. Sabi ko sa kanya, totoo ba talaga? Sabi ko, iiwan mo yung buhay mo bilang seminarista. Tapos, talagang sasama ka dyan. Tapos sabi niya sa akin, pabagsak at nagalit. Sabi niya sa akin, hindi mo ako naintindihan. Tapos lumayas na. Wow. Di wow. Bahala ka sa buwan. Pagsasabihin mo at ipamumukha mo sa tao pag minsan, di ba? Para mag-walk out yung tao. Magagalit sila sa iyo. Wala naman akong intensyon na naawayin siya. Siya naman ang pumunta sa kwarto ko. Sa bagay, siya rin ang kusang lumayas. But anyway, marirealize siya rin isang araw. At na-realize niya naman. Parin na siya ngayon. Kasi hindi pwedeng, akala mo lang kasi kikilig-kiligin ka lang eh. Mahal mo na. Excuse me, hindi ganun ang pagmamahal. Kahit na 5 araw pa yan, isang buwan kang kilig-kilig, hindi yan pagmamahal. Lilipas din yan. Pag naligo, mauubos din yan. Pag medyo hindi na, di ba, magbabago ang lahat. At yung nararamdaman, nagbabago yan. Hindi yan come and go ang nararamdaman. Kaya ang pagmamahal ay hindi lang pakiramdam. Kung pakiramdam yan, edi on and off tayo, hindi ba? O hindi naman. Kailangan consistent ang pag-ibig. Kahit na hindi mo nararamdaman, mahal mo pa rin ang tao kasi mahal mo. Hindi ba? Kaya ito ngayon ang maaring magtatanong si Jesus sa kanyang 12 alagad. Kayo din ba? At kayo. Iiwanan niyo ba ako? Maganda naman ang sagot ni Simon Pedro. Mataas ang grade niya dito, sabi niya, Panginoon, kanino po kami pupunta? Hindi ba? Ang ganda ng sagot. Na para bagang, ikaw lang ang option namin. Anong iba? Nung tagpong lang ito,
Pero alam niyo naman na noong nakapako na sa krus si Jesus, nasaan si Simon Pedro? Atakot din siya. Iniwan din siya. Hindi ba? O pag minsan, magkakatakutan, magkakaiwanan din talaga. Meron akong pinapanood na isang series ng isang hapon. Iniwan niya yung girlfriend niya, nagsalugan sa loob ng kwarto. Nakakalungkot yung gano'n. No? Iniwan niya yung mahal kasi nga nililigtas na yung kanyang sarili mismo. Talagang kapag minsan matatakot ka, magbabago ang mga bagay-bagay. Yung mga alagad ni Jesus natakot kasi, kaya iniwanan siya. O tayo rin pag minsan magkakatakutan, mangangamba tayo. Wala kasi tayo masyadong mapanghawakan, di ba? Itong bisang ito, pwede ba natin itong gamitin pambayad sa mall, o kaya pambayad sa Beco pag wala na tayong kuryente? Hindi naman, Hindi. Kaya pag minsan yung talagang mapanghahawakan natin, yung iba magtatrabaho talaga kahit linggo. Hindi ba? Itong isang ito, kapag may problema, pwede ba natin itong pinakasagot? Pwede naman. Pero yun nga, magdududa at magdududa pa rin tayo. Hindi ba? Pero ganun pa man, sa bandang dulo, anuman ang mangyari, alam natin na kahit kailan, ang mga salita ng ating Panginoon ay hindi magbabago at hindi masisira. Oo, ma-enjoy natin ang buhay. Kahit na hindi tayo magsimba, totoo naman yun. Di ba? Pero pagkatapos ng buhay mo dito sa mundong ibabaw, good luck sa'yo. Aabot ka ng 100? Okay naman. Ma-enjoy mo yung hanggang 100. Pero pagkatapos niyan, huwag tayong magsisisihan. Hindi ba? Hindi ba? Kaya ang binibigay ng ating Panginoon ay hindi lamang ngayon, kundi hanggang sa buhay na walang hanggan. Binibigay niya sa atin ay yung kapanatagan mula rito patungo sa kabila. Kaya nga yung sagot ni Pedro, yun ang pinakadapat sagot natin, higit sa lahat. Kanino po kami pupunta? Wala tayong ibang pupuntahan na magbibigay sa atin ng totoo at ganap na buhay, kundi kapiling si Jesus. Kaya kung sakasakali, pag minsan magdududa tayo at matatakot, sana isang araw makabalik pa rin tayo. Totoo, iniwan ni San Pedro si Jesus habang nakabayubay sa krus. Pero bumalik din siya. Hindi ba? Nakabalik siya, salamat sa Diyos. At handa siyang yakapin muli ni Jesus. Kilala niyo na kung sino yung hindi nakabalik. Hindi ba? Kilala niyo ba? Si Judas. Huwag na tayong magdisekan. Tama na yun siguro si Judas. Huwag na nating sundan. Pag minsan nagkakamali tayo, minsan luli tayo. Alam niyo ba yung luli? Magsalita naman kayo dyan. Alam niyo ba yung dyan pa ba kayo? Kayo pa ba yan? Salamat naman. Alam niyo ba yung luli? Hindi, lulubog lilitaw. Pag minsan nandyan, pag minsan wala. Pag minsan, matatag ang ating pananampalataya. Pag minsan babagsak din talaga tayo, hindi ba? Totoo naman yun, hindi ba? Di ba po, ko naman sinasabi, marupok naman talaga tayo. Oo, alam na yun ng... Oo, ang mahalaga lang, maalala natin at makabalik sana tayo. Pag babagsak tayo, maalala natin, bumangon tayo. Hindi ba? Oo, bahagi yun ng ating pagkatao. Marupok tayo, mahina. Alam ng Diyos na babagsak tayo. Pag hindi, edi, wow. Pag hindi kayo bumagsak, edi salamat sa Diyos, diba? Pag naging matatag kayo, edi okay. Pero pag bumabagsak tayo,
bumangon tayo, maalala niyo sana, at yayakapin pa rin tayo ng Diyos. Kapag iniwan natin siya, huwag niyong kakalimutan, siya hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Sa gitna ng pagdududa at takot, naroon ang Diyos. Sa gitna ng kasalanan, naroon ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo bibitawan. Mananatili ang Diyos sa atin. Amen. Sumasamba ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasambalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, na pinako sa krus na matay ni nilibing, nanawag si kanaranan ng mga yumaman, nang may katlang araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalugdok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula parito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaang banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mamatay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos nating Ama upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Siya nawa ang ating maging matibay na sandigan sa pagharap sa mga pagsubok at unos ng buhay. Dalangin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng aming Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ang iyong salita, upang patuloy nilang ipahayag ang mabuting balita ng tapat at may paninindigan. Manalangin tayo. Sumalig nawa kay Jesus, siyang salita ng bibigay buhay, ang mga namumuno sa aming bayan. Huwag nawa silang masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Maging matatag nawa ang mga frontliners, mga doktor, nurse at lahat ng mga nagmamalasakit para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. May pagpatuloy nawa nila ang kanilang gawain sa tulong at gabay mo, O Diyos Ama. Manalangin tayo. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pamilyang may alitan at nagkawatak-watak. Matuto nawa silang magsakripisyo at maging mapagpakumbaba upang maibalik nila ang ugnayan sa bawat isa. Manalangin tayo. Tanggapin mo nawa sa iyong kaharian ng mga kapatid naming namayapa upang sila'y magkamit ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming kanlungan, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Tanggapin mo kami at panatilihin sa iyong pag-ibig sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Maaari na po tayo umuwi.
kayo mga kapatid, o kung paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kakulinan niya at karangalan sa ating papakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkakamit mo kami ng iyong pagkukup, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong pinagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, At sumaili, ito sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalos sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ang Espiritu Santo, ang isang bayan na nagpupuri sa iyo, nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinanlahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawat ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, may banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiisang pusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, ay tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin mga simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco namin Papa, na Bartolome naming Obispo, at ang tanang kaparian, alahan mo rin ng mga kapatid naming nahimlay, na may bagasing sila muling mabubuhay. Ganyan din lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalinagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Isa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kay San Jose na kanyang tapat na esposo, kay Isa ng mga apostol, at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiw naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin nating Ama, ang Diyos nating mapagkalinga. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, paglalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, taliyaw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Narito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalaan kayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, umaya kayong taglayan, kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.